Mr. David Licauco, abay na mataang may kasamang tisay sa Singapore. Ano nga ba ang mga nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon, pag-usapan natin ito bago tayo dumako sa ating topic for today's video, na kung saan meron tayong tinatawag na comment of the day, ano. So magbasa tayo ng comment. Sabi po ni Ma'am Shi Anita Diaz, I do agree with everyone. Why is GMA not giving Barda project as a priority? Are they teasing the fandom? We love Barda a lot, and it's really about time for GMA to pair them. They are most adored, most watched, and most loved team in the industry today. Wake up GMA and Sparkle, what's wrong with you? We have been begging for a remake of part 2 of Maria Clara at Ibarra, a movie to watch that could fetch their names in the hearts and minds of the fans. Sometimes wrong with this producer, I can never understand their resonate. Keep doing your charitable work, Barbie. Love you forever and my respect to you. Ayan. Thank you, Ma'am si Anita Diaz, ha. Nakaka-nosebleed po ang inyo pong komento, no? Pero tama naman si Ma'am Chi, no? Parang tinitis kasi ng GMA ang mga fandom ng Barda. Bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang proyekto? Binigyan nga siya ng character dun po sa Beauty Empire, pero kakarampot lang po yung character na yung pinaka-highlights doon ni Mr. David Licauco. Kaya parang nabitin din po yung mga Barda fans doon po sa pangyayari na yon, no? Imbis na matuwa sila, parang mas lalo lang silang ma-excite na makita talagang magkasama si Barbie at saka si Mr. David Licauco, no? So naiintindihan natin yung pakiramdam ni Miss Anita Diaz. Another, sabi po ni Ma'am Saraj, salute for Miss Barbie Fortesa in her act of kindness. She's so blessed that she could have shared her overflowing blessing for the children who were affected by a 6.9 earthquake. Share the blessing is but giving without expecting in return. Thankful and grateful for Barbie's generosity in helping people who are in need during this time of calamity. So, nung last update po natin ay naihatid natin sa inyo na si Miss Barbie Fortesa po ay nag-donate ng 100,000 piso para sa mga nasalanta ng lindol, ano, yung mga talagang affected po ng lindol. Dahil po dito po sa act of kindness ni Miss Barbie ay hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin po yung kanyang ginawa. Kasi syempre, sabi nga ng mga netizen, no, nakakatuwa talagang ugali ni Barbie Fortesa dahil hindi niya kinalimutang mag-donate sa mga batang biktima ng malakas na lindol sa Cebu. Sa isang chikang nakarating sa amin, sinabing in a gesture of solidarity and support for young survivor and their families affected by the recent earthquake in Bogo City, Cebu, Barbie Fortesa made 100,000 donation to save the children, Philippines. Kahit nga abala si Barbie sa kalikwat kanang ganap sa kanyang karir, ay hindi niya kinalimutang tumulong sa mga biktima ng magnitude 6.9 earthquake sa Bogo City. Sabi nga raw ni Barbie tungkol sa mga biktima ng malakas na lindol, sigurado akong hindi ito ang buhay na pinapangarap nila. Gusto nilang malayang makapaglaro, makapag-aral at makauwi sa maayos sa tahanan. Ang iba ay marahil nangangarap na para sa pagbabago, kaya dapat mas pangalagaan ng mga kabataan at siguraduhin sila ay may pag-asa at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Pahayag pa ni Miss Barbie, talaga namang marami pong fan ang natuwa. Bukod pa dito ay natuwa din at kinabiliban din, no, kasama si Dustin Yu, Kim Chu, Nadine Lustre at Dustin Yu, David Licauco. Nakiisa kasi ang Pangulo ng FFCC ay sa nalalapit na pagdiriwang or sa pagdiriwang na
Mid-Autumn Festival, panalangin para sa kapayapaan, nangako magpapatuloy sa paglilingkod sa mga biktima ng kalamidad at mga pampublikong paaralan. Sa nalalapit na makulay na pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival na naganap na noong October 6, 2025, ipinaabot ng Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated na si Victor Lim ang kanyang taus-pusong pagbati sa bansa, kalakip na mga panalangin para sa kapayapaan at kaunlaran. Kilala rin bilang Mooncake Festival ang sinaunang pagdiriwang na ito, ang pangalawang pinakamahalagang tradisyon sa kulturang Chino na sumisimbolo sa pagsasama-sama ng pamilya at pagpapasalamat. Nakikiisa sila sa diwa ng pagdiriwang na nagbubuklod sa lahat. Pinatunayan ni Pangulong Lim ang matatag na pangako ng FFCCII sa mga programa nitong corporate social responsibility. So, aside from that, of course, napag-uusapan din itong si Mr. David Licauco patungkol naman na meron daw siya, naspatan daw si David na may kasama daw isang tisay na babae. Diyos ko po, sa Singapore. Pero nung nag-search naman po tayo, sabi po ng news, no, Singapore is currently the only Southeast Asian country hosting a Formula 1 Grand Prix. The event took place over the weekend with a solid entertainment lineup including Elton John, The Smashing Pumpkins, and Foo Fighters to name a few. It really isn't surprising that it's become a star-studded affair. So sa Singapore po talaga naging star-studded siya. Pero ang mga celebrity lang po na nakita natin doon, attended a number of Filipino celebrities like David Licauco, Catriona Gray. So sila po yung mga nakita rin din po si Carla Estrada na naroroon, ano. And si Miss Catriona Gray attended the Singapore Grand Prix as the host of Ferrari Night. She was also guest of the Scuderia Ferrari team during Sunday race. And also nandun din po si Mr. Troy Montero, no, na nakita rin po doon kasama ang kanyang wife na si Miss Aubrey Miles. Nandun din po si Mr. John Estrada. Kaya po yung mga kumakalat na balita na yun nga, namataan nga daw na may kasama daw girl, no, bali mga artista kasi itong mga naririto, kaya talagang very pinag-uusapan po talaga sila, no, patungkol dito sa bagay na to, lalo na si David na talagang every now and then nagpo-post po siya ng mga pangyayari dun sa Singapore, pero never naman po natin nakita na meron talaga siyang kaakbay, kausap, kasi yung mga artistang nandoon, although nandun po sila pero di naman sila magkakasama, magkakaiba sila ng location or ng site, no, pero sa isang lugar lang sila. So fake news po yung kumakalat na balita na meron nga kasamang girl itong si David Licauco at tisay pa. Akala ng ilan tuloy is si Miss Barbie Portes. Si Barbie po kasi during those times meron po siyang mga ibang event na talagang ginagawa during that time, kaya naman imposibleng si Barbie Portes yun. And para lang po sa kaunawaan nating lahat, wala po siyang kasamang girl. Bali si Mr. David Licauco lang po talaga yung nakita natin doon. Although may mga artista doon, pero di sila magkakasama. Sila po ay umattend lang sa ganyang event. So dapat clear po tayo doon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!